Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, nagsalita si Pedro kay Jesus. Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, ang sino mang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mag-anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito, mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa, ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na magiging huli at maraming nahuhuli na magiging una. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ang pagsunod kay Jesus ay isang gawaing nangangailangan ng ganap na pagtatalaga ng ating sarili sa Kanya. Sa makatwid, tinatawag tayo na isuko ang anumang humahadlang sa ganap na pagsunod natin sa Panginoon. Hindi ito nangangahulugan ng literal na pagtalikod sa ating pamilya o ari-arian, kundi ang paglalagay kay Jesus sa pinakauna sa ating buhay, mas mataas kaysa sa anumang ugnayan, pangarap o material na bagay. Ang pangako ni Jesus ay malinaw. Ang sino mang magbigay ng kanyang sarili para sa Kanya at sa mabuting balita, ay tatanggap ng gantimpalang higit pa sa kanyang iniwan. Ngunit hindi ito nangangahulugan ng madali at walang hirap na buhay. May kalakip itong pagsubok, pag-uusig at sakripisyo. Gayunman, sa huli, ang gantimpala ay walang katumbas. Ang buhay na walang hanggan kasama ang Diyos. Tayo ba ay handang unahin si Jesus sa lahat ng aspekto ng ating buhay? Handa ba tayong magbitiw sa makamundong bagay upang yakapin ang tunay na kayamanan na nasa Kanya?